Point of view ni Kiza sa dumbbell split up. Nako, expert ang ABS-CBN and alam nila how to hype up a project, especially when it's a movie. Why? Which is why it's lucky too when Star Cinema produces a movie. At the same time, they also know when to drop a love tip, especially if they know there's not much pool left on the casual viewers. Sabi nila, naku, trick lang daw, sabi ni Keiza. Sabi pa niya, it's really tough for ABS to produce big projects like teleseries now because they have been without a franchise for so long. So it is understandable that they prefer collabs more these days, hoping the time comes when ABS can rise again or para maging blockbuster. So yan po ang nasa isipan ni Keiza, mga kay-up. Kasi nga po, hindi naman sinabi na ito na talaga katapusan na ng projects ng Don Bell ito. Sabi lang naman ni Donnie and Bell, for now. At babalik pa rin naman sila being a stronger and a better artists. Gusto lang nilang mag-grow outside their love team. Twice na po nilang ginawa ito, mga kaibigan, na they decided, yung parang, kalimutan ko kasi yung how to spot red flag, yun. Para kasing yung how to spot a red flag, hindi kasi pumatok sa takilya para sa mga viewers at sa mga YouTubers at sa mga casual viewers. Kasi nilagay nila yun sa Netflix, nilagay nila sa Netflix ba? Prime or Bio? Bio yan. Tapos nilagay nila sa YouTube, tapos nilagay ba yun sa Prime, sa PTV. Yes, mga kaibigan, sakto ba ang ginawa ng ABS-CBN? Parang ito din ang nangyari sa movie noon ni Maris Racal ba yun? Pero it's not a love team. Sila ba yun? Si Maris Racal ba yun? I'm not so sure about that. But then, anyway, ganun naman talaga. Ganun naman talaga pag may mga movies, hindi lang naman ABS-CBN, kundi pati ibang production networks na talagang gagawa sila ng way pag-usapan man lang ang kanilang movie. But then yes, kung ito na nga ba ang sabi naman dito naman kasi ng isang fan, sabi ni Ana, I'm not Carmel related. Kasi fan siya ni Carmel Collado. Medyo nakakalungkot lang kasi knowing the showbiz industry, parang indefinite na talaga kapag for now, gets naman na they're just trying to lighten things. Pero realistically, it might already be the end of the love team. If ever man, magka-project ulit sila, baka reunion project na lang in the future. Parang nangyari sa mga classic love teams before. O, di ba ganun din nangyari kay May Ward. Pabalitang they want to go solo kasi may isang gustong kumalas. Tapos biglang binalik sila together for a comeback movie which is The Princess Diaries. So, mga kaibigan, parang naintindihan na ni Ana ang show business. Parang sabi niya, actually, parang sa isip niya, patapos na talaga ang love team ni Donnie at Belle. Hinanapan lang ng way para i-end ito, lighten, hindi yung siyang hard ang push para sa mga followers nila kasi nga po, for now ang sinabi. So para sa kanya, hindi to movie tricks para sa movie na tayo sa wakas. Para sa kanya, ito na talaga yung katapusan ng Don Bell love team. Dinahan-dahan lang para hindi mabigla yung fandom, o diba? Pero base naman kasi kay Donnie at Belle, ayaw nila na pinag-aaway-away sila ng mga fans. So naging toxic nga ba talaga ang fandom ng Don Bell at to the fact na parang ako din inaaway nyo na ha, mga ano kayo ha, nang aano kayo ha, hindi ko naman kayo na ano ha, parang ganon. Parang ganon. So, yes mga kaibigan, so coming from their own mouth, na pinag-aaway-away, pinagsasabong-sabong na sila mga magkakaibigan sa showbiz, from Robbie to Maymay to Edward to Donnie to Belle to Kisses. Ngayon, sinali na itong si Aya, si Shuvi, at kung sino-sino pang, di ba, na
parang fandom na sumali sa issue. So yes mga kaibigan, yan po, galing yan kay Donnie and Belle. Sa point of view naman nitong si Ana, iba, parang dinahan-dahan lang ang pagkalas or pagkaligwak ng kanilang love team para hindi masakit ang impact doon sa mga followership nila. Sabi pa niya dito, if man ever man magka-project ulit sila, baka reunion project na lang in the future, parang nangyari sa mga classic love teams before. Still, hats off to them for how they handled it. They choose to be honest, respectful, and gave a proper closure to the fans. Hindi nila pinabitin or pinaasa, and that's something commendable. But at the same time, it's also something to look forward to because they can shine on their own. They're already anyway established and have proven themselves in the industry. Good luck to Donnie and Belle. Yan po ang point of view ni Ana, mga kaibigan. So, yes. Syempre, hindi naman nila maiwasan na talagang iba-iba ang point of view ng mga tao dito sa bombang pinasabog ni Belle at saka ni Donnie dito sa podcast ni Miss Belle, Bianca, rather. I'd rather say Bianca Gonzalez, mga kaibigan. So, meron dito, sabi ni Hermes, tas announced nila is pregnant and engagement. Kasi nga daw, mayroong ding balibalita na ganito daw ang pasabog ngayon ni Donnie and Belle. Pero actually daw, ito daw si Donnie ay gusto ng aasawahin itong si Belle Mariano. Sabi pa nga daw ay bunte, sabi ni Hermes, hindi sa akin galing Hermes. Tas announced nila is pregnant and engagement. Yung kanyang lang yun, haka-haka lang. O diba? Wala namang bawal sabihin dito sa social media, mga kaibigan. Pero wag yung yung to the point na may masasaktan. Kung point of view mo, wag lang masyadong yung below the belt kasi delikado ka doon. Slander ang tawag doon at defamation. Nako, libel pa ang tawag ng iba dyan. So, baka makulong ka pa. So, dapat pag may sinabi ka sa social media, dapat sabihin mo talaga ayon kay. Dapat ganun learn it from me because that's how the social media rules goes para layo sa disgrasya, layo sa kaso at layo sa defamation, libel or alam mo na, paninirang puri, mga kaibigan. Pero yes, anyway, yan naman talagang ginagawa ni Alexander Lexo. I don't give usually my own opinion with regards to many issues sa show business. Kasi nga po, that's their own lives. And sometimes, wala ka namang nakukuhang katotohanan sa social media. Sometimes kasi, gawa-gawa na lang din ng iba yung kanilang mga ipinopost sa social media. So, when it comes to opinion, you really have to get yung owner talaga ng opinion na ipinang-share mo sa social media para iwas gulo. O, diba? Sabi ni Cara, I live for them. Itong si Cara, hindi talaga makaget over. Talagang since kagabi ay sakit na sakit ang puso niya. Hindi niya talaga makayanan tanggapin ang decision ni Donnie and Belle, mga kaibigan. Pero I think it's a wake-up call para sa mga toxic fans out there. You should, from now on, you should learn from this. Kasi nga po, sa kagustuhan yung protektahan ang Don Belle, hindi nyo na napapansin that it's you yourself, ang talagang nag-push para maka-come up sila ng desisyon na tapusin muna ang kanilang love team projects kasi nga po naging toxic daw at pinag-aaway-away, pinagsasabong-sabong nyo daw sila, of which sa likod ng mga cameras and ay mga magkakaibigan naman daw talaga sila dyan sa show business. Kaya ngayon, hinay-hinay na po tayo. Hinay-hinay na po kayo sa inyong mga nararamdaman. Don't show too much protection na alam mo namang hindi sakop ng boundaries and limitations mo as a fan. Kaya dapat limit lang ng konti. Pwedeng konti makapagsabi ka ng a little bit off, but not to the extent that you are pushing and giving pressures on people to the extent na
pinapalabas yung nag-aaway-away na sila hanggang sa malay mo, ikaw pa yung dahilan kung bakit sila nag-away. So ito na nga ngayon ang resulta ng pagiging toxic ng iba. Kasi nga 'di ba, they are twisting the narratives, yun ang sabi ni Donnie. So this is the effect of yung talagang ini-enjoy nyo ang too much freedom of expression ninyo to the extent na hindi na siya maganda para sa lahat. Alexander Lexter Jules, ay nako, syempre hindi matapos-tapos itong usapang ito. May isang buwan pa siguro ito or isang linggo, 2 linggo. So for now, yan po muna ang ating i-share sa inyo. I will see you later for more, mga kaibigan. Magandang umaga.